Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga Inday. Kaway-kaway! Yan partner! Sa araw po na to, andito po kami sa Saint Isidore, the Farmer sa Santa Ana, Pampanga. At ngayon po nakakatuwa dahil marami po tayong matututunan sa mga younger farmers natin, younger generation na nag-i-engage sa farming. Dahil shoutout po kay Sir Romeo Cordova, ito yung may-ari po dito at ito po yung kanyang advocacy, no? Para magkaroon tayo ng mas maraming farmers in the future, younger generation nag-engage sa farming. Partner, kasama natin ngayon ang agriculturist, mabata po si Ma'am Nicole. Kaway tayo Ma'am Nicole Enriquez. Yan. Tutulungan po tayo ni Ma'am Nicole kung ano yung mga ideas dito sa farm at saka meron pala dito partner na mga students din. Ayan, so accredited pala sila ng ATI, tama ba? TESDA, ano pa ba? And Department of Tourism. Department of Tourism. So magkakaroon tayo ng idea mamaya. Sana makausap natin si Sir Romeo para ma-inspire din yung mga viewers po namin. So ngayon po, konting brief context lang, no? Ang Saint Isidore po ay isang saint, no? Si Saint Isidore, siya po yung farmer na saint. So ito kayo, medyo holistic po yung ginawa nila dito. So marami tayong makikitang mga crops and mga tinatanim nila dito. Tama po ba? Apo, okay. Ma'am, ano ba? Dito na. So Ma'am Nicole, first time po namin nakapunta ng ganitong setup sa farm kasi nag-ikot kami sa buong Pilipinas. Ngayon po Ma'am Nicole, nung pagpasok ko, nakita ko halos lahat ng mga nandito ay mga young farmers. Yes po. Ano po ba ang setup? Ano ba ang nangyayari? Bakit mayroong mga ganito? Si Sir Romy po kasi gusto po talaga niya makakatulong sa mga farmer. Kaya po niya natatag po itong Saint Isidore the Farmer po itong farm niya. Ang advocacy po niya is ma-engage po yung mga bata po, mga young farmer, ay mga bata na sa agrikultura kasi ngayon po, diba, yung yung mga average po ng farmer ngayon, 57 na lang. Then yung mga bagong bata po ngayon, yung mga bata ngayon, ayaw na nila sa agriculture kasi nga po mainit. Di na po nila na-appreciate yung agriculture. Kaya po dito, kahit yung mga bata po na pupunta dito, mga walk-ins, ini-engage po namin sila sa farm by pagtataniman po namin sila, tuturuan po saan paano magtanim, kung saan po nagmula yung mga yung mga kinakain nila. Minsan naman po nakakataba po ng puso kasi minsan nakita nila, ganito pala yung puno ng kamatis. May mga bagong bata po kasi, mga bata po, generation po kasi hindi na alam yung puno ng kamatis. Yung seedlings ng kamatis po, ayun, tsaka yung paggawa po ng mga concoctions, ng organic concoctions. Kasi po dito po sa farm, organic po yung, sa loob po, organic po yung approach po namin dito, practices. And para na rin po, and ayun po, sir. Ayun. So, yun po mga totoo mga Inday, no? Nakakatuwa lang din kasi nga mga young farmers sila, no? So, tama yung sabi ni Ma'am Nicole na in the next few years kasi baka mawala yung mga farmers natin kasi yung pinakabata ngayon nasa 40 plus, 47, yun na yun kasi yung pagpa-farm hindi po basta-basta, dapat meron kayong stability din tsaka right knowledge. So, ngayon ito yung goal nila. So, Ma'am Nicole, kailan ba nag-start ang Saint Isidore at ano yung mga future plans pa dito? Ayan po. Mahaba po nung kwento, no? Kasi since 2017 po, doon po natatag yung Saint Isidore, 2017. Si Sir Romeo po, gawa po siyang alam sa agriculture kasi civil engineering po si Sir. Then, nag-attend po siya ng training ng ATI po, ng Farm Business School. 2017, tapos doon niya po nakita na after 5 years, magiging ganito na yung farm niya. Doon niya po na-vision. Lahat po kasi ito palayan lang po to. And 2 hectares lang po dati ito. Ngayon po may 8 hectares na po 8 siya. 8 hectares. Opo, sir. Tapos, ayun, hanggang sa una po, accredited po siya ng ATI as learning site. Tapos naging SPA din po siya, School for Practical Agriculture. May ladderized po kasi yan. Then, ayun po, ngayon po, awarding po namin ng Extension Service Provider Today? po ng 8. Sa 21 po. Wow, congratulations Opo. po Sir Romeo and sa team. Opo, sir, after since 2017 po. Ayun po. Tapos po, naging accredited din siya ng TESDA. May mga training programs po ng Organic Agriculture Production in situ, Agri-Crop Production in situ. Then may SMAW din po kami sa welding and may carpentry po. Tapos po, accredited din po siya, tulad po kanina, ng Department of Tourism as Farm Tourism Camp po. Kaya may resort siya and may farm. And ang gustong-gusto po kasi ni Sir dito, pag narinig po yung Saint Isidore, gusto po niya, ang malaman po ng tao is yung farm.
Oo. Yung farm po. And then, yung swimming pool namin yung resort is pag napagod po sila sa pagpa-farming, yun po yung pang parelax po, yung swimming pool, tsaka yung sa accommodation po. Ayun. Yun po. Yung farm din po, service provider din po siya ng SM Foundation po sa Kabalikan sa Kabuhayan on Sustainable Agriculture Program. Doon po tinuturuan po yung mga 4Ps, mga beneficiary po natin sa farming po, ano po yung organic agriculture production, and may livelihood din po na pinamimigay po si Sir doon na sa broiler chicken po, 35 days na pag-aalaga po ng manok na pwede po nilang pagkakitaan. Lahat po na nandoon po, sir, sa tinuturo po doon ay pwede nilang pagkakitaan simula po sa paggagawa ng fertilizer hanggang sa pag-harvest, tapos pagtatim ng seedlings na tinuturo po rin namin kasi na pwede pagkakitaan po ang lahat po ng mga practices na yon. So ngayon po, this 2024 po, nung last 2024 po, is nagkaroon po ng 26 batches from Region 1, Region 2, Region 3 ng St. Isidore. Then may mga trainers po kami na nagtuturo po sa kanila. May isa po sa Tugigaraw, La Union, Pangasinan, Pampanga, Nueva Ecija, Lawag. Yun po, sir. Tapos yung mga tinuturuan po doon, kung napapansin niyo po yung mga nagtitinda sa main gate ng SM, yun po. Isa po kasi sa requirements po nila bago po sila magtinda is mag-training po muna sila. And then yun po is convergence. May mga iba't ibang agency din po na involved doon. Siyempre lalo na po yung support ng local, ng LGU, ng MAU po nila, DTI, DSWD, baka di po DOST. Ayun po. And mga iba pa po na kahit di po na mag-gets, alam po nila na is kasama po sila doon sa SM Foundation, sir. Sir. So, kompleto pala dito. Kompleto po, Mayroong sir. accommodation, ganun, may learnings, Opo. ganun. Lahat meron dito. Opo, sir. So, 8 hectares po ito mga totoong mga inday. Ngayon, Ma'am Nicole, pwede ba tayo mag-ikot-ikot para Opo, mayroon sir. tayong makita-kita? So, ngayon, dito na side ay vegetable, seedlings. For farmers po. Okay. So ito po kasi, sir, may... Punta tayo dito. Yes po. Dito. May mga po ang St. Isidore sa Municipal Agriculture po ng Santa Ana and San Luis. Doon po kasi bibigay po sila ng seeds. Then yung seeds po gagawin po seedlings, tatanim po. Tapos ibibigay po ulit sa MAU. Sila po yung mag-distribute sa mga farmer. Yun po yung naisip ni sir kasi nga po, ang problema po ngayon kapag namimigay po ng seeds is na tinatago na lang yung seeds hanggang sa mabulok na, yun na po, mabulok na. Kaya po, kapag po, binigyan po kasi sila ng seedlings, talagang mapipilitan sila magtanim sa mga bahay-bahay po. Kasi po ngayon, di ba, pamahal na po yung bilihin. Yes, tama. Ayun po, kaya po, ayan, yung vegetables. So, may seedlings production, ganito, may seedlings, okay. Sa farm po yung, sir, yung seedling tray, tsaka yung lahat po ng materials, bali seeds lang po. Bali libre na po ni sir yung mga materials po na gagamitin. Yan po, ganun lang po kalamahal po talaga ni sir yung mga farm. Galing. So yung mga totoong mga inday, yun talaga yung pinaka-goal. Pwede din pala mag-change yung yung perspective nyo sa life kahit na ibang starting, no? Halimbawa kay Sir Romeo, kasi nag-start siya sa civil engineering. Pero end of the story, nandito din siya sa farm. Opo. At tinutuloy-tuloy niya yung kanyang nakita na sa future kailangan may ganito. Opo, tapos yung future din sir, gusto po niya maging modernization na po yung pagtatanim, hindi na po yung katulad dati na yung traditional po, na kaya nga po, parang isa din po yung sa naging dahilan, kaya po yung mga farm, yung mga young ones ngayon, na hindi na po sila nag-i-engage sa agriculture kasi nga akala na tanim-tanim lang, nasa may ng araw. E ngayon po may mga bagong teknolohiya po, na yun din po yung tinuturo din ng farm. Kasi po may farmers field school na nagtuturo ng paggamit ng mga traktora, ng transplanter, na... So tinuturo dito sa inyo yun? Opo, meron po, sa accredited po yung test na FFS po yun, farmers field tungkol po sa palay. Then may mga para ma-aware po sila may mga bagong technology po na makakatulong at mapabilis po yung pag-farming. Ayun. So, hindi lang pala nag-stop dun sa traditional farming. Nag-evolve din sa advanced technology na pwedeng mas mapadali. Kaya hindi na mahirapan yung mga younger generation sa susunod pag sila na nagpa-farm. So, dito, Ma'am Nicole, ang nag-set up talaga nito, kasi agriculture, ilang years ka na dito sa St. 1 year po. 1 year? Opo, natatanong ko na lang po to, sir. Okay. Tapos, ang set up nito sa pagtatanim, kayo talaga ang nag-ano nito? Opo. Raised bed po. Raised bed po siya. And then may mga mixture po kami ng mga potting media po
Then, organic po, may carbonized rice hull po dito, may coco peat, and yung garden soil. Then, raised bed po siya para makita rin po sa mga dumarating dito na kahit pangit po yung lupa, pwede po tayong sa bahay. I-adapt po sa bahay na pwede mag-raised bed, tapos papaganday natin lupa sa pamamagitan po ng pagmix po ng mga potting media. So, ito na yung ginawa nyo? Opo, kasi po dito sa Santa Ana din, sir, lumulubog din po yung lugar. Ah, ganun ba? Opo, mataas. Kaya pag umuulan po dito, pag puno pa yung paligid, lumulubog dito. Kaya yung naging approach po, pwede po yan. Para naka-elevate po, sir. So, ano mga tanim dito na meron? Tulad dito, ano to siya? Sesame seeds po yan, sir. Ah, sesame seeds? Ito pala yung Sesame po, sesame. sesame? Opo. Yan po yung Ay, first sesame. time ko ah. First time nyo ba, sir? Ay, yung mga iba rin po dito, nabibigla rin sila. Yun pala yung niyan. Oh, ito pala yung sesame seeds. Opo. Oh. Yung sa kabila naman, nga. ma'am, ano yun? Holy basil po. Ngayon po, ginagamit po namin yan as attractant po sa mga fruit fly. Diba yung fruit fly po ngayon, very destructive siya sa mga cucurbits natin, ang palaya, sa mangga. Diyan po sa baka meron po ngayon, na-attract po sa bulaklak. So ginagawa po namin, sir, kung mapapansin niyo po, Punta natin. may nakapaikot po dyan na mga bote po. Bote na may May bulaklak po na Okay. ganito, tas tubig. Pwede po siyang gamitin na yung bulaklak lang po, i-crush lang ng konti, tapos lalagay sa bote. May butas po yung mga bote, Bango. sir. Holy Opo. basil. Opo, holy basil So, po, ang sir. mga Biday farm po. produce nyo pala dito, ma'am, ay galing sa farm to table kasi meron Opo. kayong restaurant, di ba? Opo, sir. Yun po yung... Galing pa- na setup. Oo. Pati mga fertilizer po, yun po yung setup nung sa circular economy po na nauuso po ngayon. Yun. So, kasi meron din po silang aquaculture, no? May mga Opo. alaga din silang isda, no? Yes po, Tilapia, hito, kung ano-ano pa. Opo. Yun. So, partner. Gusto ko si partner nagbibideo. Yung nakakatuwa po dito, kasi pag ang isang sistema, no, pag agriculturist talaga nagdala, yung connected talaga sa trabaho niya, talagang alam niya yung setup niya. Tama ba? Opo, sir. Kasi kung halimbawa, napag-aralan niya, so may idea na siya kung para mas mapaganda yung yung kanitong sistema, no? Kasi pag yung mga farmers natin na mga traditional, yun isa sa mga reason bakit nagsa-stop na sila kasi medyo kulang yung knowledge, no? I-educate mo pa, medyo kasi pag traditional at saka medyo may edad na yung farmer, medyo may matigas na din yung ulo. Opo, hindi na po siya... Oo. Hindi na Hindi na po nag-engage siya- sa Opo. bagong Kaya po technology. yung mga young po ngayon, yung inaano po namin, ina-expose namin. Oo. Na yung agriculture po, hindi lang po siya tanim-tanim. Kasi akala nila, pati po ako noon, nag-aral po na kami ng agriculture. Akala nila tanim. After po na mag-graduate, farmer kami, tatanim-tanim lang. Parang scientist din po kami, parang doktor kasi yung halaman po, di naman sila magkasabi na may sakit sila, Oo. na pinepestis sila. Tama. Para yung mga agriculturists po yung magtitingin sa kanila, mag-monitor araw-araw para maging doktor ka na rin po nun. Yun, doktor ng mga halaman. Titingnan nyo po yung nutrients ng halaman kasi pag nag-iba po ng kulay, titingnan nyo po baka may nutrient deficiency sa Oo. o nasobran sa fertilizer. Parang scientist na rin po nun kasi soil science, titingnan nyo po yung Tama. lupa. Ganyan po, sir. Tapos, pati mga insekto pinag-aaralan, pati mga damo. Ano po? Tama, Ganyan po, ano? sir. So dito, Hindi. ano yun dyan? Sibuyas. Red onion po. Opo. Red onion. Yan, dito. Pechay po yan, Pechay. sir. Violet. Violet pechay. First Opo. time ko din nakita ng pechay na ganyan. So dito may mga sili. Opo. Oh. Yung Tapos mga yan. raised bed nyo, may mga vermicast. Opo, meron na rin po, sir. Ayun, Pag sa so- seedlings po namin, ginagamit siya namin ngayon. Sa seedlings, halos po yung vermicast. Tapos ginagawa din po namin vermity. Sa dilig. So ano po yung mangyayari, Ma'am Nicole? Halimbawa, kung mag-visit sila dito, ano-ano ang malalearn nila? At saka, kung gusto nila mag-apply sa learning site, ano ang mga kailangan? Learning site, sir. Iba Sa- po sa ag. Ay, Iba ba po- yun? Opo, iba Oo. po yun, So, sir. mga students nyo dito, mga ilan sila lahat dito? Depende po sa ngayon po yung mga immersion namin, 35 po yan lahat. 35, na marami. wala po talagang alam sa agriculture kasi iba Oo. po yung HM po, yung ano po nila. So ngayon po, inikutan nila yung farm, titignan po nila kung anong magiging gusto nila pag nag-college sila. Kung gusto nila sa farming, sa hotel, Oo. ganun po, sir. So, punta tayo dito, ma'am. So yung mga immersion, 35 students na... Ngayon po, Oo, opo. oo. So, yun pala Then may- sila yung mga fresh graduate. Hindi po, sir. Mga senior high po sila. Senior Tapos meron high. din po kaming apat na soon to be agriculturist po kasi may crop science po kami dyan. Crop science. Opo, apat po na college. Then kapag pumunta po sila dito, sir, una po, promote po namin yung farm. May konting presentation po kami about ano po talaga yung St. Isidore kasi akala po nila, kasi nga po ulit po ng gate, di ba, sir? Akala nila swimming pool lang yung St. Isidore.
sasabihin po namin ano po yung nakapalab sa St. Isidore Mhm. na organic farming po. Mhm. Kasi nga po ngayon, 'di ba? Ano po namin sa kanila na kalagan po ng organic kasi nga ngayon pataas po yung mortality. Mhm. Yung edad po, pababa-bata na ng mga nagkakasakit. Mhm. Kasi nga po sa mga ini-spray po nila na insecticide, na Oo. mga lason po Oo. yung tawag na po namin kahit kasi nga po na pinapatay nila yung mga insekto. Opo, dito tayo. Ayun So, po, sir. dito may mga greenhouses. So, talagang tinuturo pala yung organic. Opo, sir. Ayan. So, ito, preparation para sa Mga high value crops po yung andyan. So, high value. Dome type po na Oo. greenhouse po. Oo. Kasi ito rin po, greenhouse din po yan. Yan po yung, ngayon pala sir, ongoing po yung sa namin, application for PGS po, yung organic certification. Para po talaga na may papel na po kami na organic po yung mga products namin. Kasi hindi po siya pwedeng i-market na organic dahil pwede po kaming multahan po. Sa batas po kasi siya, sir. Kasi naka-registered kay organic. Hindi pa po siya wala pa po- Magre-registered. Opo, Oh, papa-apply so- po kami na accreditation po. Okay. So, pagdating dito sa St. Isidore, ma'am, may mga accommodation, may convention, may mga seminars nandito din. Opo, dito po nila ginaganap yung mga seminars po ng iba't ibang agency po. Ng ATI. Kasi po may demo area naman po sila dito. Oh. Tapos ng PhilMec, PhilRice, ganun po, sir. So, after nito, ma'am, pag may mga produce na kayo, binebenta nyo sa market or pinabili na dito? Meron po mga guests bumibili. Kasi pinapromote po namin sa kanila na natural po, walang insecticide. Na-assurance po na. Kasi iikot po namin sila, papakita po namin syempre yung mga concoctions po namin, yung mga concoctions na ginagawa namin, yun po yung ini-spray namin sa mga halaman. Para po talaga maniwala po talaga sila, paniwala namin sila na organic practices po kami na natural po. Ayun. So, may mga Wala. production kayo, may seedlings, ganyan. Ito naman ay Pinakaunang training hall po. Training. Ni Sir. Noong 2017, noong 2018 po na-accredited siya. Yan po yung pinakaunang hall. Kaya po memorable po kay Sir, may sentimental value po kay Sir. So, may Tong area nagtitraining na- ngayon. May immersion po ngayon, May Sir. immersion. Opo. Ngayon po, pwede niyo pong makita kung ano pong ginagawa namin bago po ma-deploy yung mga immersion. Pero hindi na tayo mag-ingay, no? Baka pwede videoin na lang, Opo, konti. Sir. Ano yung po kasi Tapos ikot na lang tayo dyan. Yes. Nag-papa-orientation po muna kasi, Sir, kung ano po yung farm. King plants of our animals, so treat them with respect. So para tayo i-treat yung mga art piece, king gallery, or king museum, pakantata rin i-treat yung kaya tamang tanaman ng mga animals. May tuturo sila. Ayun po, may orientation po Orientation. muna. Opo. Bago po. Bukas po nun, next day po, doon na po sila ma-deploy po nun yung mga kung saan po sila iikot. Umiikot po sila araw-araw. Ma'am Nicole, ano ang pinaka-challenging sa ganitong setup na pagtuturo sa mga younger generation, sa mga farmers? Challenging paano po makatch po yung attention nila. Dito tayo, ma'am. Pwede? Opo. Paano? Makatch po yung attention nila, sir, tsaka yung mapaniwala po sila. Kasi minsan yung iba po, hindi po sanay humawak ng mga fertilizer. Hindi po, maselan po yung amoy sa paggawa ng concoctions, pag-harvest. Ganun po. Kaya po, nilecture namin po sila lagi yung kahalagaan, yung importansya ng agriculture, tsaka pwede rin po silang magtanim sa kanila ng organic. Oh, so yun. Magtanim sa kanila na approach po is organic. So ito na Yun yung... po yung pinaka-challenge sa mga ito yung- bata po. Oo, kasi nga yung mga bata ay ngayon, puro sila sa techie, sa Opo. cellphone. So, pag naging sa farming kasi dapat may passion ka, Opo, sir. with your heart, no? So, ito na yung farm tourism nila din. Meron silang swimming pool. Opo, sir. Oh, tama ba yun? Opo, sir. May mga kubo, ganun. Opo, cottage. Tapos may accommodation po din, sir. Ayun. So, yung mga totoo mga hinday, ibang level din pala. Meron silang rice farm. Lahat na nandito. Ano pang vegetables meron kayo, ma'am? Ikaw sa... May leafy po, solanaceous, corbits, may mga fruit trees kami, papaya, may sweet tamarind po. Tapos ayun po, may mga, sa poultry rin po, may table eggs po kami, may breeder, may broiler. Dami. Mga Meron chickens po. doon. Meron po. Kasi Ah. yung mga sa seminars po, yung mga pinuluto po nila galing sa farm. Tapos yung sobra po, yun na po yung binibenta sa market, sa labas. Oo. Yun po. Pero hindi naman siya label as organic kasi nga po wala pa po kaming certification. Okay. So, pag na-certificate na yun na. Opo, pwede na po namin siyang
i-label talaga as organic po. Ayun. So yung mga totoo mga Inday, no? So ang daming scope pala dito sa St. Isidore. Yung mga interested na pupunta sila dito, welcome naman sila. Opo, welcome po na welcome. Pwede po mag-chat sa page o kaya walk-in po. Pumunta po sila dito. Oo. Tapos kung gusto po nilang kasi po nag-accommodate po sila dito, may libre na po lahat ng farm tour, and then nagpa-pick and pay din po kami. Katulad po sinabi ko po kanina na pwede pong binebenta po namin sa kanila, and then syempre minsan po may discount po iyon. Diba? Kung ano po yung magustuhan nila na gusto nilang i-pick, pwede po. Ayun. So yung mga totoo mga Inday, grabe palang setup din, ano? Hindi basta-basta. So, ang nakaisip nito si Sir Romeo. Opo. So, shout out sa iyo, Sir Romeo Cordova. No, thank you sa pag-accommodate sa amin sa pag-prepare ng food. Nag-prepare na doon sila ng breakfast kagabi din. Ngayon, Yes po, ganun po tapusin na. natin muna yung video namin kay Ma'am Nicole at kay Opo. Ma'am Casey. No? So, yun mga totoo mga Inday. We support itong ganitong advocacy na si Ma'am agriculturist. Bata pa si Ma'am. Ilang taon na po kayo, Ma'am? 25 po. 25. Tapos ilan years na kayo as an agriculturist? Ano po, 2020 po ako nag-graduate sir. So mag 3 years 3 na. years na po. Opo. So yun, at least ito sila Ma'am Nicole talaga nakaka-inspired, no? Kasi kung iisipin talaga, ang totoo ang mangyayari kasi pag nag-abot na yung point na walang mag-engage sa farming, mawawala yung food security natin. Opo. So, tsaka sila, pinopromote din nila yung organic kasi nga, well, sa pag-ikot namin ni partner, no, ang farmers natin ngayon is one of the silent killer because of the poison na sinasabi nyo na lason Opo. sa Kasi mga nga, chemicals. So, Kasi kailangan din po kasi nilang mahabol kasi pataas po yung population. oh, Kailangan mahabol yung Harvest. yung production oo, para maipakain po sa mga tao po, 'di ba? Yun. Kaya ayun po. so nawawala na yung quality talaga, no? Kailangan So, they focus on quantity. Opo, Kasi para production maka-earn. po. So, yung mga totoong mga Inday, no? So, marami kayong matututunan pag nagpunta kayo sa St. Isidore the Farmer. So, ito ay 8 hectares, no? At saka, hindi lang sila nag-focus sa pag-vegetable. Meron silang livestock, meron silang aquaculture. Opo, Tsaka bago may po. tourism. Yes Pag po. may mga events, pwede din dito. So, ayun, Ma'am Nicole, ano pa ang pwede nyong i-advise dun sa mga future farmers natin, kagaya nyo po na nag-engage sa farming, yung younger generation? Ito yung pinaka-inspiring nyo po na message sa kanila. Inspiring ko po, lalo na po sa mga may pamilya po na nasa farming, and mga wala po, sa puso po natin lahat. Yung kahit ano naman kasi yung profession niyo po, kung wala po sa puso talaga, hindi niyo po ma-execute ng tama yung trabaho. So, ang payo lang po, isa puso po. And, ayun lang po. Kasi yun po din kasi sabi ni Sir sa amin para po magawa po namin lahat yung trabaho ng maayos. Kailangan po namin ng passion. And sa puso po lahat talaga manggagaling. Pag po sa puso lahat manggagaling, may output po, maganda po yung output. Ayun. So, yung mga totoong mga Inday, no? Abangan nyo yung part 2 kasi si Casey, yung sa operational din, si Ma'am Nicole dito siya, yung sila dalawa din sa agriculture, no? Agriculturist. So, at least nakapag-brief idea tayo kung ano ba ang meron dito sa St. Isidore. Ako marami pang pwedeng gawin si Sir dito, Romeo. So, sa mga future plans niya, kasi malawak-lawak pa tong area na to, may tuloy-tuloy yung development nila, tuloy-tuloy yung advanced na technology na ina-apply nila sa farm. So, abang nyo lang po. Sa mga malapit dito sa Pampanga, no? Malapit na naman ng Metro Manila, visit po kayo dito to experience yung kanilang farm life. Opo. No, as a farmer, no, pwede silang pumunta, pwede silang dito. Magtanim, pagtatanim hanggang pag-harvest po. Ayun. Yung may experience po nila dito. Tama, no? So, yun. Maraming salamat mga totoong mga Inday, no? Sa pagsama sa amin at sana na bigyan namin kayo ng konting idea, no? At saka na enlighten namin sa mga tagapanood namin, sa mga parents, no, na hindi na po basta-basta yung mga young generation, young farmers natin in the future, medyo advanced na din po sila sa technology. Kaya yung mga gustong ipa-engage, no, isa tong St. Isidore sa mga pwede nyong lapitan at baka libre ba yung TESDA, di ba? Meron po pag po may allocation po, pag may scholar po. Ayun, so libre yung schooling para sa mga farmers natin. So hopefully, no, sa mga nanonood dyan sa OFW,
pwede nyo nang yung mga anak nyo na iba na hindi sila interested sa ibang bagay, no, pwede silang mag-try, no, sa pagfa-farming, no, para mayroon silang idea sa food security, hindi lang sa pag commercial, kundi sa personal na consumption. Yun ang pinaka-importante din eh. Pag may tanim kayo sa backyard, ganun, at least matuluan kayo. So, maraming salamat po sa mga totoong mga Inday. Please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At ngayon pong episode, andito kami sa isang pinakamagandang advocacy, no, sa mga younger generation, no. First time namin ma-feature na ganito yung i-engage, no, turuan ang mga young farmers natin para sa pagpa-farm at mag-engage into farming. So, maraming salamat sa inyo mga totoong mga Inday. Please, no, Luzon, Visayas, Mindanao, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero. At ngayon ay ang agriculturist, napakabata po ni Ma'am Nicole at nag-engage na talaga sa farming, no. So maraming salamat sa inyo. Mula yan dito sa St. Isidore, Santa Ana, Arayat, Pampanga, kaway-kaway. Kasama natin si Ma'am Nicole, agriculturist natin, kaway-kaway. Happy farming. Thank you, Ma'am. Pwede ba?